Sa video na ito matutunghayan natin ang nakakakilabot na kwento ni Mia at ang kanyang walang katapusang bangungot. Mula sa isang lumang bahay sa Tagaytay hanggang sa kanyang apartment sa Makati, tila hindi siya matakasan ng mga multo ng nakaraan. Paano nga ba nagsimula ang lahat? At ano ang natuklasan ni Mia na nagdala ng matinding takot sa kanyang buhay? Samahan niyo ako at alamin natin ang buong kwento ng Ang Bangungot sa Tagaytay. Sa isang modernong sleep clinic sa Makati, si Mia ay nakaupo sa isang malinis at maliwanag na konsultasyon room. Hawak ang isang tasa ng kape habang naghihintay sa doktor. Kinakabahan siya, ramdam ang bigat ng mga bangungot na bumabagabag sa kanya gabi-gabi. Pumasok si Dr. Santos, isang middle-aged na doktor na may maamong mukha at naupo sa tapat ni Mia, handang makinig sa kanyang kwento. Doc, hindi ko na talaga kaya. Halos gabi-gabi na lang akong binabangungot, sabi ni Mia habang nanginginig ang boses. Ano bang nangyayari sa mga bangungot mo? Tanong ni Dr. Santos, kita ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Habang ikinukwento ni Mia ang kanyang karanasan, nag-flashback ang eksena sa Tagaytay. Dumating sila ni Alex sa lumang bahay ng yumaong tita ni Alex, na tila may kakaibang aura na nag-aanyaya sa kanila. Ang bahay ay luma at nasa kalunos-lunos na kalagayan, pero may kakaibang enerhiya na tila nagpapalakas sa kanilang loob. Gabi na at tahimik ang paligid ng lumang bahay sa Tagaytay. Puno ng alikabok at mga sirang muebles ang loob nito. Habang naglilinis, napansin ni Mia ang mga kakaibang galaw at tunog mula sa kusina. Tila mga kaluskos at bulong na nagmumula sa mga sulok. Alex, parang may naririnig akong kakaiba, sabi ni Mia habang lumalapit sa kusina. Narinig mo ba yon, Alex? Tanong ni Mia, nanginginig ang boses. Baka pusa lang yan o daga, sagot ni Alex, ngunit halata sa kanyang mukha ang pag-aalala. Sige, titingnan ko na lang bukas kung may mga butas o kung anuman, dagdag pa ni Alex, pilit ng umiti. Ngunit sa gitna ng gabi, nagising si Mia na puno ng kagat at natuklasang puno ng insekto ang kanyang sleeping bag. Samantala, si Alex ay mayroon ding mga misteryosong pamamaga sa katawan na nagdulot ng matinding pangangati at sakit. Ano kaya ang susunod na matutuklasan ni Mia at Alex sa lumang bahay na ito? Kinabukasan, bumalik si Mia sa bayan upang bumili ng cream para sa mga kagat ni Alex. Ang araw ay maliwanag at mainit, ngunit tila may mabigat na pakiramdam sa hangin. Habang naglalakad siya sa kalsada, napansin ni Mia na tila sinusundan siya ng mga tao, ngunit paglingon niya wala naman. Ano ba to? Bakit parang may nagmamasid? Bulong niya sa sarili, pilit na binabaliwala ang kakaibang pakiramdam. Pagbalik nila sa bahay, agad nilang napansin ang isang malaking pugad ng mga insekto sa ilalim ng bahay. Puno ito ng mga wasps at tila buhay na buhay. Kailangan nating umalis agad, sabi ni Mia, halatang natatakot. Hindi na to normal, Alex. Habang pauwi, biglang napahawak si Alex sa kanyang tiyan, napapangiwi sa sakit. Mia, masakit ang tiyan ko, sabi niya, halos hindi makalakad. Baka naman dahil sa mga kagat ng insekto yan, sabi ni Mia. Habang inalalayan si Alex pabalik sa kotse. Hindi niya maiwasang mag-alala, lalo na't parang lumalala ang kondisyon ng kaibigan. Sa gabi, habang natutulog si Mia sa kanyang apartment sa Makati, muling dumating ang mga bangungot. Nakikita niya ang mga insekto na gumagapang sa kanyang balat. Puno ng takot, bigla siyang nagising, hinihingal at pawis na pawis. Ano ba itong nangyayari sa akin? Tanong niya sa sarili, pilit na pinapakalma ang sarili. Sinubukan niyang tawagan si Alex, ngunit hindi ito sumasagot. Lumipas ang ilang araw at nagiging mas mailap si Alex. Bakit kaya hindi sumasagot si Alex?
Tanong ni Mia sa sarili habang paulit-ulit na tinitingnan ang kanyang cellphone. Alex, kailangan mong magpatingin sa doktor, sabi ni Mia sa isang voice message, halata ang pag-aalala sa kanyang boses. Nang bisitahin ni Mia si Alex, nakita niyang lubhang lumala ang kalagayan nito. Halos hindi na makakilos si Alex at puno ng pamamaga ang katawan. Alex, ano bang nangyari? Bakit hindi ka nagsabi agad? Tanong ni Mia. Halos maiyak na. Mia, may nararamdaman akong gumagalaw sa loob ng katawan ko, sabi ni Alex, halos hindi na makapagsalita. Ang takot sa kanyang boses ay nagpatindig ng balahibo ni Mia at alam niyang kailangan nilang kumilos agad bago pa lumala ang sitwasyon. Isang araw natagpuan si Alex na patay sa kanyang kwarto mula sa isang self-inflicted gunshot wound. Ang eksena ay puno ng dugo at mga basag na salamin. Hindi ko matanggap na nagawa ito ni Alex, bulong ni Mia sa sarili habang nakatitig sa katawan ni Alex. Tumulo ang luha niya habang iniisip kung paano nagawa ng kaibigan ang ganitong bagay. Sa autopsy, natuklasan na puno ng larvae ng mga wasps ang loob ng katawan ni Alex. Ang eksena ay labis na nakakatakot at nagdulot ng matinding takot kay Mia. Hindi niya maintindihan kung paano nangyari ito. Kailangan nating sirain ang bahay, sabi ni Mia sa mga magulang ni Alex. Naniniwala siyang ito ang pinagmulan ng kanilang bangungot. Ang bahay ay sinunog, ngunit habang pinapanood ni Mia ang apoy, nararamdaman pa rin niya ang takot na tila hindi mawawala. Parang may masamang espiritu na hindi pa rin umaalis, sabi ni Mia habang tinitingnan ang nagliliyab na bahay. Kahit na natupok na ang lumang bahay, parang may anino pa rin ng takot na bumabalot sa kanya. Sa kanyang apartment sa Makati, si Mia ay patuloy na binabangungot. Hindi pa rin siya makahanap ng kapayapaan. Kailangan ko ng tulong, bulong ni Mia habang nag-iisip kung sino pa ang pwedeng lapitan. Sa bawat gabi, naririnig niya ang mga kaluskos at bulong ng mga insekto na para bang hindi siya kailanman makakatakas sa bangungot na nagsimula sa lumang bahay sa Tagaytay. Kailan ba ito matatapos? Bulong ni Mia sa sarili habang nakatitig sa kisame puno ng takot at pag-aalala. Ang mga alaala ng mga insekto at ang trahedya ni Alex ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan, tila walang katapusan. Ang kwento ni Mia ay nagpapaalala sa atin na ang mga bangungot ay maaring maging totoo at mas nakakatakot kaysa sa ating inaakala. Salamat sa pakikinig, mga ka-creepy Pinoy. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, ingat at huwag kalimutang isara ang inyong mga bintana. Baka may pumasok na insekto.